ngayong umagang ito, we will be opening up a new message series na in-entitle po natin na Breakthrough. Okay? Breakthrough. Ito po yung ating bagong message series na pag-uusapan natin sa buong buwan na ito at I hope and I pray na sana po ay maging pagpapala po sa atin. At the same time, sabi ng Bible, the word of the Lord will not return void. At ito po ay sana patuloy na magpatibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala po sa Panginoon. Alright? Again, ang topic po na pag-uusapan po natin as we open this message series, bubuksan ko lang po muna yung ating message series sa pinaka-main topic na ito na pinamagatang po nating breakthrough. Okay? So again, if you have your Bibles with you, maaari ko po bang hilingan ang bawat isa, buksan po inyong mga Bible sa book of Isaiah. Okay? Isaiah chapter 43 verse 19. Okay? Isaiah 43 verse 19. May I request everybody to please rise as we give reverence to the reading of God's Word. Okay, Isaiah 43 verse 19. Maaari po bang basahin po natin ito ng sabay-sabay? Okay po ba? Kayo po tayo lahat, basahin po natin ng sabay-sabay po itong verse po na ito. Kung wala pong Bible, katabi niyo po, pakishare po ng Bible. Ngayon, kung katabi niyo, wala pa rin Bible, wala pong excuse na hindi natin mabasa yung passage pag-uusapan. Kasi nasa monitors po natin yan. Alright? Basahin po natin ito sabay-sabay. Ready? Begin. Isaiah 43:19. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Basahin ko po ulit. Isaiah 43:19. Sabi po dito ng Prophet Isaiah, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayong manalangin at hilingin po natin ang gabay at tubay ng Panginoon sa pag-aaral natin ng Kanyang salita. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa napakagandang umagang itong kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Ito po, Panginoon, linggo na ito has been very challenging to each and every one of us. Dumako po, Panginoon, ang bayan po namin ito sa bagyo, Panginoon, sa physical na bagyo. Marami sa amin, inulan, binaha, Panginoon, hindi nakapasok. Very challenging, but Lord, we are so thankful for your mercy and for your grace for sustaining us, protecting us over this week, Panginoon. And as we are excited to study your word ngayon pong umagang ito, buksan niyo po, Panginoon, ay mga puso't isipan, Panginoon, sa mga aral at mga turo na gusto niyo po, Panginoon, matutunan namin upang mas tumibay ang aming pananampalataya po, Panginoon, sa iyo. Panginoon, dalangin po namin, tanggalin niyo po, Panginoon, yung anumang distractions na maaaring maging hadlang sa pangungusap po sa bawat isa po sa amin. And we are invoking, Panginoon, and we are begging and asking for the mighty moving of your Holy Spirit in the midst of us, Panginoon. Panginoon, itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, daluyan ng pagpapala mo at ng iyong salita mo, dakilang Diyos, upang maihiyag sa likuran ng pulpito ito. Kayo po maitaas, Panginoon, sa pangalan Jesus. Amen and Amen. Alright, maaari na po tayo magsino po. Alright, ngayon po, again, ang pag-uusapan po natin ay topic po natin all throughout this month is entitled Breakthrough. Okay? Breakthrough. Breaking barriers, building belief, and boldly embracing God's power. Ano niyo po ba? Sa history po natin, sa mga mahilig po dito sa history, ay meron pong nangyari sa mundong ginagalawan natin in the history na pwede po natin ihalad tulad dito sa pagkakaroon ng breakthrough. Kapag ka po mayroong breakthrough, okay, ang ibig sabihin po niyan, mayroon pong naging barriers. Ibig sabihin, kung meron kang napagwagian, okay, ibig sabihin, may mga naging hadlang doon sa pagiging pagwawagi mo. Kung meron man nagiging katagumpayan, ibig sabihin, may naging hadlang kung bakit ka nagkaroon ng katagumpayan. Kaya nga, hindi pa pwede kang maging winner o victorious kapag wala kang sinubok o sinuong na pagsubok sa buhay po natin. Isa po dito, imagine natin, no? If we are talking about breakthrough, before I dig in with the word and topic breakthrough, gusto ko po muna tingnan po muna natin yung barriers. Imagine this, no? Imagine na nakatayo po kayo sa isang wall, okay? 12 feet yung taas, tapos po milya-milya po yung haba ng wall. Okay? Ito po ay stretching from miles and reinforced. Hindi lang nakatayo ka, no? Hindi ka lang nakatayo sa harapan ng isang wall
tapos 12 feet yung taas, milya-milya ang haba, reinforced with barbed wires, tapos mayroong mga watchtower na may nagbabantay na mga sundalo, okay? Tapos hindi ka inaalaw tumawid, binabantayan ka. It happened in our history sa mundong ito. At ang pinaka-famous po na wall sa mundong ito is yung tinatawag po natin, this was the Berlin Wall. Ito po ay ginawa noong panahon ng mga Germans, okay? To separate the East and the West, okay, Berlin, noong time po na ito. Ito pong Berlin Wall na ito, in history, sobrang tagal po nito. It lasted for at least 3 decades. Nag-exist po itong wall na ito, separating East and West Berlin. Okay? And doon sa mga citizens doon time na ito, sa lugar na ito, this is actually a symbol of, sabihin po natin, division, a symbol of oppression, a symbol of separation between families and friends. Kasi po, nung inilagay po ito, ang history po niyan, mga kapatid, nung inilagay po ang Berlin Wall, this was built by the German Democratic Republic during the Cold War. Okay? Sa mga may mag-history ito, tingnan niyo po ito, matutuwa po kayo dito. To prevent its population from the Soviet-controlled Berlin and West Berlin. Kaya po ginawa ito, hinarangan po iyan. Ang haba po niyang wall na yan. At dahil po diyan, nung nilagyan ng wall yan, okay, isipin natin, imagine po natin, itong Pedro Hill, lagyan ito ng mahabang wall. Okay? Tapos hindi ka makakatawid sa east and west part ng Pedro Hill. May mga iba sa atin, nasa west part yung kaibigan natin. Yung kaibigan natin nasa east part. Okay? May pamilya tayo nasa west part, iba nasa kabilang side. Ganon din po sa nung time na ito. Nung inilagay po itong Berlin Wall na ito, it separated families during that time. May kamag-anak sa west na hindi mapuntahan ng mga taga-east and vice versa. May mga kaibigan yung nasa east na hindi makapunta sa west, vice versa hindi makapunta. Kaya dahil po dito sa division na ginawa na ito, dahil yung time na ito, mayroong Soviet control na area ng Berlin at mayroong pong democratic control ng Berlin. Okay, yan po yung ginawa dito. But during 1989, okay, something happened. Okay, nagkaroon po ng unremarkable event that happened in the Berlin Wall during the 1989. Despite the wall is seemingly unpenetratable, hindi matawid. It's seemingly yung barrier na ito ay hindi mo mabasag-basag, hindi mo masira-sira, hindi ka ma-crossover doon sa kabilang lugar ng wall. 1989, sumilakbo yung puso ng mga tao sa Berlin at ang nangyari sa kanila, nagkaroon ng mga protesta, okay? Protest erupted, nagkaroon ng eagerness, nagkaroon ng pagnanasa at tumawid yung sa ibang lugar, sa east, yung mga taga-west, yung west at east, dahil sa gusto nila makita yung mga kaibigan, kapamilya nila, na for 3 decades, 30 years, hindi po nila nakita. Nagkaroon ng matinding division, nagkaroon ng matinding oppression during this time. At ang nangyari dito, nagkaroon ng sinira po ito. Winasak po itong Berlin Wall at nagkaroon po ng pagtawid yung east at sa west. Kung kanina, nung may wall, it is a symbolism of what? It is a symbolism of division. It is a symbolism of oppression from families and friends at countrymen po nila. Nung nasira po yung Berlin Wall, it symbolizes po yung pong freedom ng mga tao. Naging malaya po sila nung time po na ito. Pastor, ano pong kinalaman ng Berlin Wall at pagkasira ng Berlin Wall sa breakthrough po natin? Just as the Berlin Wall, it was a barrier doon po sa mga may mahal sa buhay during that time. And it's seemingly, it is impossible to break through that wall. Mukhang imposible. Isipin mo, di ba, 12 feet yung taas, di ba, may barbed wire, tapos may nagbabantay pa 24/7 para walang tumawid dito. Pero sa kabila nito, yung puso
puso ng mga tao na nagnanais na makalaya, nagnanais na magkaroon at makita yung mahal nila sa buhay ay naging dahilan para po masira at wasagin yung Berlin Wall at magkaroon ng kalayaan during this time. At kung titignan po natin, at i-relate po natin to sa Isaiah chapter 43 verse 19, seemingly marami po sa atin nasa wilderness or nasa wasteland o ang buhay po natin ay napakaraming barriers na hindi po tayo makatawid-tawid dun sa barrier na yun. Marami pong mga mananampalataya, pagka dumaan sa problema, dumaan sa pagsubok ng buhay, feeling natin hindi na tayo makatawid-tawid, hindi na tayo makapag-improve, hindi na tayo makapag-mature, hindi na tayo makapag-progress. Di ba? Parang ang dating hirap na hirap po tayo during that time. And Isaiah 43 has a very clear message sa ating mga mananampalataya, kahit po sa hindi mananampalataya, para po tayo ay maging successful, makapag-advance sa future po natin, makapag-develop, makapag-progress, at maka-experience ng kakaibang katagumpayan o breakthrough sa buhay po natin. At kung papasinin po natin, itinuro po ng Prophet Isaiah kung paano tayo magkakaroon ng breakthrough. Sino po dito ang ayaw po magkaroon ng breakthrough? In other words, sino dito ang ayaw mag-progress? Sino po dito ang ayaw lumago? Sino po dito ang ayaw mag-mature? Sino po dito ang ayaw maging successful sa buhay? Sino po dito ang gusto mo nag-i-stagnate ka, naandyan ka na lang for the rest of your life? Wala po sino mang ganon. Wala po kayong tatanong ng estudyante na elementary na ang gugustuhin niya habang buhay elementary student na lang po siya. Wala po tayong makikitang high school student na gugustuhin po niya high school student na lang siya. At wala rin po tayo makikita na kolehiyo, na estudyante na nag-aral ng kolehiyo para hindi po magkaroon ng bright future sa buhay niya. Kaya nga po nag-aaral ng matindi yung mga kolehiyo yung mga estudyante ng kolehiyo Bakit? Pinipili nila yung future nila, pinag-aaralan nila kung ano yung maganda, kalooban ng Panginoon sa kanila para pagkatapos sila magtrabaho, mag-aral, magkaroon sila ng magandang trabaho, at kapag nagkaroon sila ng magandang trabaho, ang mangyayari sa kanila, magkakaroon sila ng magandang sahod, at ang dating, magkakaroon sila ng magandang buhay. Everybody wants to progress. There is a progression in life na gusto natin. And Christians, ganun din po sana sa bawat isang mananampalataya. Because the goal of this message series na breakthrough ay hindi lamang po tayo mag-progress. Hindi lamang po para tayo ay maging successful. Kung hindi tayo po ay mag-mature sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Okay? In every seasons of life na meron po tayo, tandaan po natin, hindi po mawawala ang barriers sa buhay po natin. Hindi po mawawala ang mga challenges sa buhay po natin. Kailanman darating at may darating na pagsubok, challenge sa buhay natin, na susubukin tayo sa ating paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. But the Lord Jesus Christ and our God and our Savior wants us to break through. The Lord Jesus Christ doesn't want us to be in front of the wall. Diba? Feeling na tipong we are enclosed in a place, sa tipong tayo ay walang freedom, na tayo ay nag-undergo sa division, sa oppression. Ayaw ng Panginoon nun. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng freedom sa buhay po natin. Kaya meron po tatlong bagay na itinuro po si Prophet Isaiah sa mga Israelites kung paano sila makaka-breakthrough sa buhay po nila bilang isang mananampalataya. Alright? Tatlong bagay po. Una, para po tayo magkaroon ng breakthrough sa buhay natin, kailangan po magkaroon ng breaking of barriers. Ibig sabihin, kailangan mawasak yung humahadlang o nagiging sagabal doon sa ating pong paglago, pag-mature, pagiging successful sa buhay po natin. Yun po yung unang tinuturo po dito ni Prophet Isaiah. Sumunod po, as kailangan natin ng building belief. Tinuro po iyan. At ang panghuli, kailangan po natin, we are to boldly embrace God's power. At para mas maintindihan po natin yan, if you have your Bibles with you, hindi ko po nilagay yung buong passage because I want you to open your Bible. Okay? Buksan niyo po ang book of Isaiah chapter 43.
Ang Isaiah chapter 43 po is composed of verses from verse 1 to verse 28. And Isaiah 43 is divided into two parts. Isaiah chapter 43 verse 1 to 13, ang tinutukoy po dito ay alam niyo kung ano? Ito po ay paalaala sa mga Israelites reminded by God or Prophet Isaiah that they have a Savior. I shall be first. Bigyan ko po ng konting historical ito. Nung time po na ito po ay paalaala ni Prophet Isaiah sa mga Israelites. Kung titingnan po natin, napakalayo po ng Isaiah sa Book of Exodus. Pastor, anong kinalaman ng Exodus? In the Book of Exodus, alam po natin, ang mga Israelites, they were the chosen generation of God. Sila ang piniling henerasyon ng Panginoon. Bakit po sila pinili? Kasi ang Panginoong Jesucristo na ipinanganak sa mundong ito na ating tagapagligtas, sa kanila po nanggaling. They were the chosen generation. Yun po dahilan po nun. Now, in Exodus, alam po natin na sila ay naging alipin ng mga Egyptians o mga taga-Ehipto. And to make the long story short, anong ginawa sa kanila ng Panginoon? The design of the Lord for them is for Israelites not to be enslaved o maging alipin ng mga Egyptians. Ang gusto ng Panginoon sa kanila, magkaroon sila ng promised land na para sa kanila. Lupang pangako ng Panginoon sa kanila. And one of the greatest breakthrough in the history of the Israelites is during the time of Moses na ginamit ng Panginoon para sila po ay makalaya, magkaroon ng freedom doon po sa mga Egyptians na umaalipin sa kanila. Alright? At noong panahon po na ito, alam po natin yung story niya. Nilabas sila, okay? Inilabas sila ni Moses sa magitan ng Panginoon, sa magitan ni Moses sa pagkaka-bandage o pagkakaalipin sa mga Egyptians. And alam natin ang story. They went through the wilderness. They are journeying towards the promised land. Sa pangako ng Panginoon. At habang nagjo-journey sila, nung nasa wilderness sila, ang dami nilang reklamo, di ba? Ano una nilang reklamo? Moses, inilabas mo ba kami sa pagkakaalipin sa Egypt para magutom at mamatay dito sa disyerto? Anong una nilang reklamo? Pagkain. Di ba yung problema nila? Ano nangyari sa ginawa ni Moses? Lapit ang si Moses sa Panginoon. Nagugutom yung mga anak mo. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpaulan ng mana. Hindi po ba? Ano po yung mana? Ito po yung tinapay. The heavenly bread. Ang sarap siguro na umuulan ng tinapay. At sa tigas ng ulo ng mga Israelita, siguro kung ako si Moses, ang pinag-pray ko, Lord, paulanin mo nga po ng tinapay. Pero yung putok ang ipaulan mo. Para tamaan itong mga to sa ulo at matauhan itong mga to. Pero hindi ganun eh. Pinaulan ng Panginoon ng tinapay. Isipin nyo, habang sila ay nasa disyerto, pagbukas na ng mga tent nila, may tinapay na sa labas. Ang sarap po nun, di ba? Bread baked from heaven. Natapos po ba reklamo ng mga Israelites during that time? Hindi po. Sabi, may tinapay nga, pero kulang naman sa protina. Di ba? Wala man lang meat. Ano nangyari? Hindi ba nagpadala ng meat ang Panginoon? Di ba? Ano nangyari? Yung mga ibon na mamatay pusa sa harapan nila. At ang sabi, huwag kang magtatabi. Bakit? Kasi araw-araw ginawa ng Panginoon yun sa kanila. Walang kailangan trabahuhin. Hindi sila kailangan magtrabaho at magpakaalipin sa Egypt. Panginoon na nagpo-provide. Natapos po reklamo nila doon. Hindi po natapos. Naglakad sa wilderness. Anong reklamo nila? Ang init naman. Anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala ng pillar of clouds para sila ay payungan habang sila nagjo-journey. Natapos po reklamo nila. Hindi pa rin po natapos sa reklamo nila. Pagdating ng gabi sa disyerto, kung mainit sa umaga, siya naman lamig pagdating po ng gabi. Kaya po, ano sabi po nung mga Israelites? Nung time na ito, Panginoon, ang sobrang lamig dito, anong gagawin namin? Lapit po si Moses, Panginoon, nagreklamo po yung mga anak nyo, sobrang lamig po naman,
naman. So ano pong gagawin natin? Nagpadala ang Panginoon ng pillars of fire para pagkagabi sila po ay maiinitan. Kaya IBC Manila, tayo po, huwag po tayo magreklamo. Kasi nung naiinitan tayo, nagpadala ang Panginoon ng pillar of clouds. Di ba? Ngayon ang reklamo ng iba, sobrang lamig, pakipatay yung electric fan. Di ba? Nung una, di ba? Nung dinala tayo ng Panginoon dito, di ba? Ang reklamo ng mga mananampalataya dito, Pastor, ang init naman. Di ba? Pawis na pawis ako. Yung electric fan naka-3 na, gusto pang ilagay sa 4 kahit walang 4. Di ba? Yung bumili tayo ng cooler, ano nangyari? Yung cooler hindi mapalamig, lumalagkit pa katawan natin. Di ba? Init na init tayo. Ngayon ang lamig naman, pakipatayin na po yung electric fan, maawa na po kayo. Para mga Israelites ng time na ito mainit, di ba? Gusto ng lamig. Nung malamig, gusto ng init. Puro reklamo yung time po na ito, yung mga Israelites. Natapos mo ba yun? Hindi pa rin po natapos ang pagreklamo ng mga Israelites. Hinabol po sila ng chariots ni Pharaoh. Ano reklamo nila kay Moses? Moses, pinadala ba ka sa wilderness para kami ay dito na mamatay dahil hinahabol kami ng chariots ni Pharaoh? Tapos at harap namin Red Sea, dito kami mamatay, wala kaming kalaban-laban Anong ginawa ng Panginoon? Nagmilagro ang Panginoon. Hinati ang Red Sea, nakatawid sila, and to make the long story short, they've reached the promised land. And for all you know, kung papasinin po natin in the history ng Israelites, though they were the chosen generation, yung pong mga lumabas nung panahon ni Moses sa Egypt during that time, hindi po sila nakatawid sa promised land. Yung mga elders, ang nakatawid po doon, yung mga anak. Yung mga magulang na walang ginawa kundi magreklamo sa Panginoon, hindi po sila nakatawid doon. Ang nakatawid po, yung mga batang henerasyon. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, kailangan po natin maintindihan dito na dapat po sa Panginoon, hindi po tayo masyado nagreklamo o hindi tayo nagreklamo sa Panginoon. Dapat sumusunod lang tayo. Kasi kapag sumusunod ka sa Panginoon, dadalhin ka ng Panginoon sa promised land. At kapag nagreklamo ka, baka maiwan ka. Imbis na ma-experience yung pagpapala ng Panginoon, hindi yung ma-experience kasi po reklamo ka. Magandang aral po yun sa bawat isa po sa atin. Pero hindi po yun ang gusto natin pag-usapan dito. Ang pinaalala po ni Prophet Isaiah sa mga Israelites during this time is that we have a Savior. May tagapagligtas tayo. IBC Manila, paalala po ng Panginoon sa atin, kahit po may mga pagsubok, kahit po may mga pinagdadaanan, kahit may mga challenges or barriers sa buhay natin na hindi natin mapagtagumpayan, tandaan po natin, mapagtatagumpayan po natin yan sa biyaya at presensya ng Panginoon. Yung po yung pinakamahalaga pong maintindihan po natin dito. Kaya kung one of my favorite verse in this passage, Isaiah chapter 43, would be found in verse 2. Tingnan niyo po sa verse 2. Ano sabi dyan? When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, I will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned, and the flames will not set you ablaze. Napakaganda po nito, di ba? Ang sinabi, pag dumaan ka sa tubig, hindi ka malulunod. Pag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ba't nangyari po yan kay Shadrach, Meshach, and Abednego? One of the greatest story ever told in the Bible was the story of the faithfulness of Shadrach, Meshach, and Abednego. Pinadaan sila sa apoy. Bakit? Dahil sa kanilang pananampalataya, during that time, pinaluluhod sila sa Diyos-Diyosan at hindi po sila tumalikod sa Panginoon, hindi po sila sumamba sa Diyos-Diyosan, at bilang kaparusahan ng leader ng time na ito, sila ay dinala sa isang fiery furnace. Ano yung may fiery furnace? Para po itong malaking lutuan ng pandesal. Pag pinasok ka doon, sunog ka. Para kang pag namatay ka, para kang cremate during that time. Pero si Shadrach, Meshach, and Abednego, na-experience nila yung sinabi ni Isaiah sa Isaiah 43 verse 2, na kahit padaanin ka sa apoy, hindi ka masusunog. And it was experienced by the Israelites. That was one of the greatest
breakthrough ng isang taong nananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon na walang kahit anumang tubig ang makakapagpalunod sa iyo at walang kahit anumang apoy na makakapagpasunog sa iyo. Kaya po pagdating po ng verse 14 and verse 28, makikita po natin dito, hindi lamang po yung pangako ng Panginoon sa mga Israelites ng breakthrough or victory. Makikita po natin dito yung biyaya, yung mercy ng Panginoon o habag ng Panginoon sa mga anak ng mga Israelita kahit na sila ay naging unfaithful sa Panginoon. Sa kabila ng pag-question nila sa Panginoon, sa kabila ng pagtalikod nila sa Panginoon, sa kabila na iba sa kanila sumamba pa sa Diyos-Diyosan during the time of Moses, sa kabila na sila ay naging unfaithful sa Panginoon, ang Panginoon may habag pa rin po sa kanila. At dahil sila ay mahal ng Panginoon, na-experience pa rin po nila yung breakthrough. Kaya po itinuro ni Isaiah at nire-remind ni Isaiah ito, mga kapatid, tandaan po natin, nung tayo, mga Israelites, kay Isaiah ito, nung sabi ni Isaiah, Israelites, nung panahon na tayo ay alipin, iniligtas tayo ng Panginoon. Nung tayo ay nagugutom, pinakain tayo ng Panginoon. Nung tayo ay hinahabol ni Pharaoh during that time, iniligtas tayo ng Panginoon sa kalaking kamatayan. Nung tayo ay corner na, nag-pave ng way ang Panginoon sa Red Sea para makatawid tayo papunta sa Promised Land. Lahat ng provision at pag-aalaga ng Panginoon ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Miracles happened. Miracles was presented to the Israelites during that time na na-experience nila kung paano magpala ang Panginoon, kung paano magligtas ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, sabi ni Isaiah sa mga Israelites, ang sabi ng Panginoon, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Ang ibig sabihin po nito, to make the long story short, yung itong verse ng Isaiah 43 verse 19 is about breakthrough. Paano ka makaka-experience ng breakthrough? Paano natin ma-experience yung pambihirang katagumpayan sa kabila ng pagsubok ng mundong ito? O maaaring pagsubok ng Panginoon o pagsubok ng kaaway sa mundong ito? If we are to, sabi nga natin, if we are to experience breakthrough, tandaan po natin, pakinig po kayo maigi dito, sa mundong ginagalawan po natin, sobrang daming distractions. Balikan niyo po yung message series natin last several months ago. Nagkaroon po tayo ng message series about distractions. Ang daming distractions sa mundong ito. Ano pong ginagawa ng distractions? Distractions hinders us from progressing. Distractions in this world hinders us from developing. Distractions of this world, okay, hinders us to advance. Okay? Distractions of this world hinders us to become successful. Distractions of this world hinders us to mature. Distractions of this world hinders us to experience breakthrough in the presence of Jesus Christ. Pero sabi ng Panginoon, paano ba natin ma-experience ang breakthrough? Paano ba tayo magpo-progress? Paano ba tayo magde-develop? Paano ba tayo mag-mature? Paano tayo mag-advance sa buhay po natin? At paano tayo ma-experience ang breakthrough? Maliwanag po yung sinabi po ni Isaiah. Tatlong bagay: breaking barriers, building belief, and boldly embracing God's power. Okay? Tingnan po muna natin. Breaking barriers. Ano pong sabi dito sa Isaiah 43:19? Yung unang bahagi po. Ang sabi po dyan ay ito. See, I am doing a new thing, and it springs up, do you not perceive it? Ano po ang pinapakita ni Isaiah dito? God declares that He is initiating a new work. May ginagawa ang Panginoon sa buhay ng mga tao. Sa buhay po natin, kahit tingin po natin sa buhay natin, paulit-ulit na lang ang problema, paulit-ulit na lang ang distractions, paulit-ulit na lang ang pagsubok. Tandaan po natin, see that the Lord's hand is working in our life. God's work is not limited by our past experiences nor our present circumstances. Ulitin ko po yung pong pagkilos ng Panginoon, hindi po iyan nalilimitahan, okay, ng kahit anumang nakaraan na pinagdaanan mo o kahit na anumang pinagdadaanan mo ngayong araw na ito habang nakikinig ka ng mensahe ito. Because Isaiah 43:19, sinasabi ng Panginoon,
may ginagawa ang Panginoon at may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Amen. Ang problema dito, katulad ng tanong ni Isaiah, sabi dito, it springs up, ipinapakita ng Panginoon. Haven't you perceived it? Hindi mo ba napapansin? Pansinin niyo po, kapag ka po kayo distracted, hindi niyo po mapapansin lahat-lahat ng bagay. Marami po kayong detalye na hindi po maiintindihan kapag ka may distraction ka. Subukan, sino po mga estudyante dito? Pakitas nga po kami ng estudyante. Kapag ka isang, baba niyo na, okay, baba niyo na. Yung mga estudyante, isa sa possible distraction ng estudyante kapag ka nag-aaral, gutom. Kapag ka ang isang estudyante, gutom, at walang laman ang tiyan, maniwala ka, hindi makakapag-focus sa pag-aaral yan. Bakit? Gutom eh. Pag kumukulo ang sikmura, kukulo din ang utak niya. Hindi maiintindihan yan. Bakit? May distraction eh. Sa mga young people, kapag ka nag-aaral kayo, pero nakatuto kayo sa telepono at nakatapat yung icon ng mga games sa telepono nyo o Facebook, social media o YouTube o kahit anumang mga nasa content na nasa telepono nyo, hindi kayo makakapag-focus sa pag-aaral nyo. Dahil kung talaga nag-aaral ka, dapat nakatingin ka sa libro, hindi sa telepono. Pastor, yung pong lesson namin nasa telepono. Okay, nasa telepono. Kung talagang nandun ang lesson sa telepono, dapat nakabukas yung lesson mo sa telepono at hindi yung Facebook ang nakabukas. Bakit? This world is full of distractions. Kaya ang nangyayari po sa atin, kapag ka-distracted tayo, ang nangyayari, hindi po tayo makapag-focus at hindi po natin makita yung maaaring ginagawa ng Panginoon. Tama? Ang isang estudyante, kapag may distraction, hindi niya maintindihan kung ano tinuturo ng teacher. Kapag po ang isang mananampalataya may distraction, kahit may ginagawa ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo makikita kasi distracted ka. Just like the Israelites, hindi po nila nakita na sila ang Panginoon ay pinaalala ni Isaiah na ang Panginoon nagligtas sa kanila sa Egypt. Bakit? Wala silang ginawa kundi magreklamo. Because they were so distracted of what? They were so distracted of hunger. They were so distracted of heat. They were so distracted with coldness of the weather. They were so distracted by Pharaoh and the chariots of Pharaoh na hinahabol sila. Okay? Ang dami nilang nakita distraction. Nakalimutan nila at hindi nila napapansin God's hand is at work. Di ba? Paano God's hand is at work? Ang dahil pinakita, nagutom, pinakain. Nainitan, pinalamig ng Panginoon yung weather. Nung sila ay nilamig, pinainit ng Panginoon yung weather. Nung sila ay hinahabol ng chariots, nagpadala ang Panginoon ng pillars of fire para hindi makatawid. Nung tumatawid na sila sa Red Sea, anong ginawa ng Panginoon? Sinara yung Red Sea, nung tumatawid din yung chariots. God's hand is at work in our life. Hindi po natin nakita yun dahil we are so distracted of so many things because of a barrier, parang Berlin Wall. Parang meron tayong Berlin Wall sa buhay po natin. Merong barrier na nagdidistract sa atin sa pagkilos ng Panginoon, sa ginagawa ng Panginoon sa atin, at sa magandang ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Listen to this carefully, mga kaibigan at kapatid. Kahit anumang pagsubok at problema ng buhay natin, kapag ka ikaw ay anak ka ng Diyos, hindi ka niya iiwanan. Kapag ka may problema ka, ang anak ka ng Diyos, kasama mo ang Panginoon. Dadaan ka sa tubig, dadaan ka sa baha, pero dahil kasama, hindi ka malulunod. Susunugin ka ba ng pagsubok at magliliyab ba ng pagsubok ng apoy sa buhay mo, sa pamilya mo, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo? Kapag kasama mo ang Panginoon, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Amen. Ang problema po sa ating mga mananampalataya na kailangan natin maintindihan in this message series, pag-usapan breakthrough, kaya po hindi natin makita po iyon because we are so distracted. Ano po yung mga common distractions sa isang mananampalataya? Common fear. Marami po sa ating takot. Sino yung pinaglakad ng Panginoon sa water? Sa mga disciple niya. Sino po? Peter. Ano po ang unang distraction ni Peter? Simon Peter walk on water. Intindihan natin yan. Di ba? Nag-define niya by God's mercy and grace yung pong sabihin natin the law of buoyancy.
wala pong sino man na may bigat na pag naglakad sa tubig, hindi lulubog. Kaya po yung paglalakad ni Peter ay, ano po ito miracle po ito Pero sa biyaya po ng Panginoon, nakapaglakad po si Peter. Pero ano naging distraction ni Peter? Hindi ba't fear? Bakit po? Nakapaglakad na si Peter Nag-step out na siya ng boat Nakapaglakad na siya mapunta sa Panginoon. Dahil umaalon, bumabagyo, at naintindihan niya, sandali, naglalakad pala ako sa tubig. Tingnan niya yung tubig, ano nangyari? Unti-unti siyang lumubog. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Peter, look at me in the eye. Tumingin ka sa akin. Sabi niya, Panginoon, nalulunod ako. I-save mo ko. Nakalimutan niya, nung nakatingin siya sa Panginoon, at hindi siya distracted ng gulo ng mundo, ng bagyo ng buhay na dinadaanan niya, at tubig na dinadaanan niya, na nakakapaglakad na siya, na-distract siya noon, kaya siya unti-unting lumubog. Christians, kaya maraming mananampalataya, lubog tayo ng lubog. Di ba? Hindi tayo makaahon sa lusak ng problema ng buhay natin because we are so distracted. Nakatingin tayo sa problema, hindi ito sa nagbibigay ng solusyon sa problema po natin. Di ba? Breaking barriers, fear, sumunod, pagdududa. Isa sa barrier po ng isang mananampalataya, pagdududa. Di ba? Nagdududa ka. Sino po dito naka-experience sa pagpapala ng Panginoon? Di ba? Ngayon, kapag may kailangan kang pagpapala, pagdududa ka pa po ba? Tama po ba? Kapag ka po ba na-experience mo kung paano magpagaling ang Panginoon, magdududa ka pa ba? Yung lagnat mo, pinagaling ng Panginoon. Yung sakit mo sa kuko, hindi pa pagalingin ng Panginoon. Sa Panginoon, sa tao, marami pong bagay na imposible. Pero sa Panginoon, wala pong imposible. Wala pong pinakamalaking pangangailangan sa mundong ito na hindi kayang provide ng Panginoon. Walang pinakamatinding sakit sa mundong ito na hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Pero ang problema dito, na mahirap pagalingin ng Panginoon, alam nyo kung ano? Doubt. Sana po mga kapatid, mawala po yung doubt natin sa Panginoon. Hindi lang po yun. Hindi po yung fear at yung doubt ang pinakamatindi. Ang pinakamatinding distraction sa mundong ito, alam nyo kung ano? Kasalanan. Kapag ka po tayo ay nabubuhay sa kasalanan, ito po ay pinakamatinding distraction at pinakamalaking barrier. Okay? Pinakamalaking Berlin Wall para po tayo ay ma-experience ang pagpapala ng Panginoon. Sabi po, I would remember, ako po young people pa, may mga youth leaders po kami, sabi, alam mo, bata po kami nun, tinuturuan po kami ng mga Sunday school teacher namin. Huwag kang mabubuhay sa kasalanan. At huwag kang gagawa ng mali. Bakit? Kasi pag gumawa ka ng mali, nagbibuild ka ng wall sa pagpapala ng Panginoon. Kaya po lahat ng mga tao na sa Bible po, kahit sa ngayon, lahat po ng tao na nabubuhay sa kasalanan at may tinatagong kasalanan sa buhay, ang sabi ng Bible, ikaw ay alipin. Ibig sabihin, ikaw ay preso. Wala kang kalayaan. Let's correlate it with Berlin Wall. East Berlin and West Berlin. The wall in Berlin during that time, 30 years na nakatayo, it was a symbolism of what? Oppression. Diba? It was a symbolism of no freedom at all. Walang ka-freedom. Pero nabasag yung wall, ano nangyari? Ang feeling nila, uy, naging malaya ako. Pwede ko nang tawiran, pwede ko nang puntahan yung mahal ko sa buhay. Ganon din po sa atin. Mga mananampalataya, kapag may kasalanan ka, may pagitan yung wall. Kaya hindi natin na-experience yung pagpapala ng Panginoon kasi merong hadlang. And you need to break through that wall. You need to break that wall for you to experience the blessing of the Lord. Yung po yung pinakamaganda po natin maintindihan sin, kasalanan, at sunod, circumstances. Ito yung mga bagay na nag-ihinder po sa atin para po doon sa mga ginagawa ng Panginoon. And para maintindihan po natin yung breaking barriers, Pastor, how can we break these barriers? Okay? Ano po ba yung tinuturo ni Prophet Isaiah sa Israelites? Ano po pwede natin i-apply sa buhay natin bilang isang mananampalataya? As we break barriers, as Isaiah is teaching us to break barriers in our lives or to break the distractions in our life,
Paano po ba gagawin po ito? Una, we are to confront or confronting challenges is required. Dapat hinaharap mo. Diba? Kaya sabi ko, God's new thing requires us to face the challenge that stand in our way. Marami po sa ating mga mananampalataya, kapag ka po may challenge tayo, ang common na ginagawa po natin, alam nyo kung ano? Tumatakbo tayo. I would remember, sabi po ng aking mentor sa Bible School, kapag ka may challenge ka sa buhay mo, huwag mong takbuhan. Ang gawin mo, harapin mo. Kapag ka may pagsubok ka, harapin mo yung problema mo. At huwag mo talikuran. Kapag ka may struggle ka, huwag mong talikuran yung struggle. Bakit? Kasi kahit anong gawin mo, yung struggle yan, uulit at uulit, hahabulin. So para hindi ka nakabuli ng struggle mo, ang gawin mo, harapin mo siya. Face it head on. Yun ang pinakamaganda kung maintindihan po natin. Na maintindihan natin, identifying challenges you are avoiding by trusting God in all His ways. Magtiwala ka sa Panginoon. Hindi mo lang basta harapin yung problema. May problema ako, talikuran mo na. Akala po kasi natin, mabilis sa problema, solusyon yun eh. Sa mga may asawa po dito, may problema ka sa asawa mo, anong common na sinasuggest dito ng mundo? Talikuran mo na. Hiwalayin mo na ang asawa mo. Problematic yung asawa mo eh. Wala na solusyon yan. That's the easiest way out kasi sinasuggest ng mundo. Pero ano sabi ng Bible? Harapin mo yung problema at magtiwala ka sa Panginoon. If a man has been put together, let no man put asunder. Kung alam mo sa sarili mo na kayo ay kalooban ng Panginoon at pinagsama ng Panginoon, hindi kayo paghiwalay ng Panginoon. Hindi po yung hindi kayo dadaan sa problema. Marami kayong problema ang pagdadaanan. Pero the moment you surpass that challenge in your relationship, the more na nag-grow yung relationship nyo. Hindi mo ba? Ang gusto na ng Panginoon sa atin, sa anumang pagsubok ng Panginoon sa buhay natin, okay, magtiwala tayo sa Panginoon. Mga estudyante, kahit anong hirap ng subject, harapin mo. Huwag mong tatalikuran. Sino po dito yung mga nag-aral ng mathematics? Sino dito man nag-comsci? Mga nag-computer class? Nag-computer ka? Hanggang saan ang math mo? Diba? Patunay po talaga yun eh. Pagka talaga kinakalimutan, si Brother Levi, nag-ano ka, diba? Engineer po ito, diba? So, ang level ng mathematics mo mataas. Alam mo yung subject na may bulate? Ano yun? Yung, calculus. Pag narinig ko yung calculus na yan, nanggigigil ako. Diba? Lalo nagigigil ako sa teacher ko noong time na yan. Bakit ba ganun lahat ng mga teacher? Hindi naman siguro lahat yung mga teacher na nakilala ko. Lahat ng teacher sa math, ito ang problem. Sulat sa board. Ito ang solusyon yan eh. Integral calculus. Gawa siya. Ito sagot. Lahat kami ang ganon. Sabi ng classmate ko, pre, gutom lang to. Kain natin. Makukuha natin yan. Kumahain kami. Hindi pa rin namin nakuha. Diba? Calculus 1. Kaya sa tinawag na calculus 1, may bulate. Integral. Diba? Pag nag-calculus 2 ka, level up yun, mas mataas na mathematics, nagiging dalawa yung bulate. Tama? Nagiging differential. Mas humihirap. Nagkakaroon ng centroid, marami yan. Marami mga mathematics. Pastor, paano mo nilagpasan yan? Kahit anong gawin ko, hindi ko pwede ako mag-quit doon. I-drop ko yung klase, pwede ko siyang hindi kunin. But at the end of the day, hindi ako gagraduate hanggang hindi ko nasosurpass yung challenge na yun. Tama po ba? And for all you know, nakagraduate naman po ako ng computer science. So nalagpasan ko yung calculus 1, calculus 2, at meron pa kami kakaibang mathematics sa computer science at ang tawag doon ay infinite. Finite automata. Hindi ko na meron din ba kayo na bro? Iba sa inyo? Advanced engineering. Sa amin sa computer may finite automata. Huwag nyo nang isipin yun. Nakakadugo ng ilong eh. Diba? Pag pinakin mo pala yung term, nakakadugo na ng ilong eh. Kahit ano, pwede kong mag-quit doon. Talikuran ko na yon. Pero hindi ako gagraduate. So anong ginawa ko? Kahit anong hirap, sinuong ko.
Ano gawin ko? Namodigo ko. Lahat ginawa ko. Huwag niyo gagawin niyo. Huwag niyo gagawin. Sinubo ko, nagpaturo ako, nagpa-tutor ako, at ang pinakamaganda, pag-exam tinabihan ko yung matatalino. Kasi pag tinabihan mo yung matalino, nagiging matalino ka din. Hindi pala, mali. Kapag ka tinabihan mo sa exam yung matalino, nagiging matalinaw ka. Diba? Galing mo, pre. Pati yung pangalan, kinopya mo. Hindi, ang ginawa ko po, kidding aside, ang ginawa ko muna ng hirap eh. Sipin mo, nag-exam kami. 1 to 100 yung exam. Prelims. Hulaan yung score ng pastor nyo. Out of 100, 2 ang score ko. Diba? Ang pasakit doon, bonus pa yun. Sabi ko, kahabag-habag naman ako. Out of 100, 2 lang ako, bonus pa yun. Kung hindi pa nagbigay ng bonus yun, alamang 0 pa ako. At ang pinakamaganda doon, hindi lang ako yun. Sabi ng mundo, misery loves company. Tinawatabi ko, matalino eh. Dean's Lister eh, nakuha mo? Hindi eh. Ano score mo? 2 din. Ay ba? Ay, spray, it's a tie. Okay pa na to eh. So, anong ginawa namin? Sabi ng classmate ko, 2 grupo eh. Sabi ng isang classmate, drop na natin to. Papangit ang record natin. At least naka-drop lang, pwede natin kunin uli. Ito ibagsak natin. Oo nga, tama yun. Tapos sabi sa classmate, hindi, gawin natin, ituloy natin. Pero, lapit tayo sa mga higher year, magpaturo tayo. Ay, kung mukhang mas maganda yun ha. Kasi makakatipid ako. Diba? Hindi ko na kailangan mag-enroll ng panibago. So, ginawa namin, paturo kami sa higher year. Ang babait naman ng higher year, pinamimerienda pa kami. At tinuro naman sa amin yung tama. Anong nangyari mo sa amin? Nalagpasan po namin yung challenge. You can either quit or pursue, harapin mo yung problema mo. Confronting challenges, wala akong, kaya nga tinawag ng challenge eh. May challenge ba na madali? Diba? I-challenge ko, sino may challenge dito? Si Kuya Al, i-challenge ko. Kuya Al, kumain ka nga ng nilagang itlog. Challenge kita. Pero yung nilagang itlog, hindi pa talong. Sabi niya, ayoko lang pasok. Bakit? Kahit paborito ko po itlog, pag may balot pa, hirap ko kainin. Wala pong itlog na nilaga na hindi tinanggal na shell, na hindi mahirap eh. Lahat mahirap mo yun eh. Pero kung gusto mo ng itlog, aba kailangan harapin mo yung hirap. Tama po ba? Ganti po sa ating mga mananampalataya eh. Minsan sa mga challenge sa buhay natin, subusubo na tayo. Huwag na tayo susubo. At tinuturo ng Panginoon dito, as we break the barriers o distractions in our life, confront natin po ito. And as we confront it, hindi po sinasabi ng Panginoon, hindi mararamdaman yung hirap. Mararanasan mo yung hirap, pero ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Hindi lamang po yung confronting challenges by trusting the Lord. Ang gusto po dito maintindihan po sa atin na tinuturo ng Prophet Isaiah in breaking barriers in our life. For us to experience breakthrough is for us to cast off our chains. Casting our chains. Ano po ibig sabihin niya, Pastor? Hindi ko po talaga nilagay po yung Bible verse kasi gusto ko mabuklat din po kayo. Hebrews chapter 12 verse 1. Ano po sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Pag sinabi mong chains, di ba? Kapag ka po ikaw ay nakatanikala, okay? Nakaposas, ibig sabihin wala ang freedom. Tama ba? Ibig sabihin, nakatali ka. Ang tinuturo po ng Hebrew, okay, para ikaw ay makalaya, magkaroon ng breakthrough, magkaroon ng freedom, makapag-pursue, mag-mature ka, mag-progress ka, at sumuko ka sa buhay mo, dapat itapon mo yung mga tanikala sa buhay mo. Ano mo yung mga tanikalang ito? The barriers or the chains in our life that entangles us at binubuhol tayo, kaya hindi tayo makapag-breakthrough, hindi tayo makapag-mature, ay wala pong iba kung hindi kasalanan. Kapag ka po may kasalanan ka na tinatabi mo sa puso mo, hinaharbor mo at bine-baby mo sa buhay mo at paborito-paborito mong kasalanan na ina-apply mo sa buhay mo, anong nangyayari po dyan? Hindi tayo nagkakaroon ng breakthrough. Hindi tayo nagmamature. Hindi po tayo nagpo-progress. Hindi po tayo nagpo-pursue. Hindi po tayo nag-a-advance. Hindi tayo nag-i-improve sa buhay po natin.
Kaya marami po kayo makita mga mananampalataya, hanggang ngayon, 30 years ng mananampalataya, pero ang bilis pa rin matisod. Diba? Marami pa yung mga mananampalataya, ilang taon ng mananampalataya, pero hindi pa nag-i-improve, hindi pa nag-level up yung faith. Talo pa ng mga ibang mga mananampalataya, na mga tipong bata pa lang, talaga naman. Diba? Kahapon po na sa mga young people, ako nandito ako every Saturday sa mga young people. Natutuwa po sa mga young people natin eh. We have young people sa mga kailan lang na-baptize, grabe. Ginagamit ng Panginoon ng wagas na wagas. Diba? Nakita ko mga young people kahapon. Sabi ko, hindi ko akalain, nakakakanta pa na to. Diba? Gusto yung sample? Pastor BJ. Hindi si Pastor BJ. Si Joshua. Gusto ko lang sabihin, tawagin mo. Okay. Sabi ko sabihin, ako Pastor. Tatayo agad. Hindi. Biro lang yun. Hindi. Joke lang. Kakatapos na ng bagyo. Magugustili ka. Okay. Nagulat ako eh. Si Joshua, hindi po biro yung Joshua yun. Joshua talaga pa nga. Tama, yun ang pronunciation, di ba? Ano ba talaga? Joshua ba talaga? Bakit Joshua? Ang gulo mo ah. Ha? O sige, si Joshua. Okay. Si Joshua, nagulat ako kumakanta dito. Ano kanta na kahapon? Ha? Faith Boys? Ano Faith Boys? Give me Faith Boys. Ayun, ang lupit dito mga to. Tatlo sila. Ngayon, dalawa na lang sila eh. Nasaan yung isa? Hindi naman nag-backslide, no? Okay. Tatlo sila, nag-special number sila dito kahapon. May ginagawa ko sa rin, nag-aaral ako ng mensahe kahapon eh. Diba? Napahinto ako eh. Sino ba yun? Nakakatuwa naman itong mga batang to. At hindi sila yung kumakanta at di po kumanta lang. Pastor BJ yun. Pagkagana. Bigla na po content pa sabihin. Pero sa Saturday no, special number sa iyo. Sabi nila, nag-ruleta, ikaw nanalo eh. Okay? Kanta sila dito, pero napahinto ako. Bakit? Naramdaman ko yung mga bata nag-worship sa Panginoon. Sabi ko, okay, ba't yung mga bata po ah? Patuloy niyo yung mga anak ha. Huwag mong tatalikod sa Panginoon ha. Tuloy niyo lang. Bata pa, ginagamit ng Panginoon eh. May mga iba, pag sinaselebrate mo, special number ka. Di ba? Mag-appoint ka dito, ibang adults, pag special number ka, may buko. Special number ka mo. Di ba? Ikaw special number next week ka, parang lalagdatin ako next week. Di ba? Yung mga bata, special number ka, kami po, sige po. Di ba? Kaya dyan mo bumibili kay Pastor BJ eh. Special number. Hindi mo bilang special number, pero gusto nyo special number. Yan yung mga young people na lang gusto magparami sa Panginoon. Yung pagsabi ng special number, yung mga miyembro ang inuupo. Pakiusap mo! Diba? Diba? Pero alam mo yung puso na gusto magpagamit sa Panginoon. Ang tawag mo doon, casting of chains. Diba? Itapon mo yung mga kasalanan. Kasi pag tinapon mo ang kasalanan, ang mangyayari sa iyo, mawawala ka sa pagkaintanggil. Ang mangyayari, nagsusurrender ka sa Panginoon, nagagamit ka ng Panginoon. Paano mo maitatapon yung mga chains na ito? By confessing your sins and surrendering to the Lord. Confess mo. Sorry, ito po, Panginoon, ito po yung pagkakasala ko. Diba? Ano pong Panginoon pwede kong bumuwi dito? Isubo mo. Kahapon yung mga young people dito, may ginawa sila eh. Diba? Nagkaroon sila ng maliit na pagsusunog dito. Diba? Sinunog nila yung mga gusto na isuko sa Panginoon. Maganda pong symbolism yun eh. Pero mga anak, yung mga young people, huwag lang sa akin mga sinulat nyo, sinuko nyo sa Panginoon na sinunog dito, ay naging papel lang na sinunog lang. Maganda, isa buhay nyo yun, ay mga sinunog nyo, talagang sinunog at iwinaksin nyo sa buhay nyo. Bakit? Kapag isinapuso nyo yung ginawa nyo kahapon na pagsusuko ng kasalanan nyo sa Panginoon, na tinatalikuran nyo yung kasalanan nyo, ang mga tinatanggal yung pagkakaanikalan nyo, nagkakaroon kayo ng freedom. At nakikita nyo ngayon na nababasag yung barrier because one of the greatest barrier on why Christians don't succeed, won't progress, and move forward is because of the barrier of sin. Cast off that, sabihin natin, chains. Panghuli, clearing the clutter. Ano yung clearing the clutter? Matthew 6:33, a very famous verse. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Life distractions can be barriers to God's work. Ano po yung mga distractions? Fear, doubt, sin, circumstances.
problema ng buhay po na ito. Maaari po iyan makasagabal sa bagong ginagawa ng Panginoon. Kaya po sabi ng Isaiah, sabi ng Bible, see, I am doing new thing. May ginagawang bagong Panginoon eh. Kaya sabi ng Isaiah, it springs up. Nakikita eh. Nagmamanifest naman eh. Haven't you perceived it? Hindi nyo ba nakikita? Kaya hindi po nakikita ng mga mananampalataya po yun is because we don't seek the Lord first. Ibig sabihin, we don't clear the clutter. Ano po ibig sabihin ng clearing the clutter? Para mas maintindihan nyo po, i-declutter ang ibig sabihin po nun. Para mas maintindihan nyo po, pumunta kayo sa closet nyo, tingnan nyo po doon yung mga bagay o mga damit nyo na hindi nyo na sinusuot. Uso-uso po yung term na decluttering, di ba? Ang ginagawa po dyan, yung mga damit na hindi nyo na ginagamit kasi hindi na kasi sa'yo, itinatapon nyo lang o pinamimigay nyo na. Okay? Ang tawag po doon ay decluttering. Ang problema po sa mga tao, marami po sa ating mga tao, sentimental masyado. Halimbawa, meron kayo, sando. Ilan po ang butas ng sando? Bibilang pa tayo kayo, 4. Talaga po ba sa 4? 1, 2, 3, 4, 4. 4 lang po ba talaga? Yung sa tatay ko po kasi 20 na eh. Oo. Talaga 20, pero sinusuot pa po niya. Alam mo, i-declutter mo na yun. Pwede mo na gawing basahan yun eh. Di ba? Iba sa atin. Meron kayong mga damit, nung bata pa kayo. Ang size mo pa, medium. Ngayon, nakaandun pa sa closet mo. Ano ba size mo? So, medium pa rin ako. Talaga? Medium ka pa? Medium malaki ka na. Pero nakaandun pa din. Hindi ba? Naaalala ko po ito. Marami ko naaalala pagka nag-preach ako eh. Sa afterglow, youth service po, naging leader po kami. Nagkaroon po kami isang fellowship. Gawin natin thematic yung fellowship natin. Para masaya naman. Maging very colorful yung fellowship ng kabataan. Mag-retro party, retro fellowship tayo. Ibig sabihin, kami, magsusuot kami ng ambel. Yung ano niya ambel? Yung bell bottom, yung pagka-pantalon mo, yung pag naglakad ka, di ba? Pwede kang maging Metro 8 o tagalinis ng kalye. Kasi kung naglakad ka, pwedeng walis eh. Yung ganon. Tapos, yung sa lalaki, yung tela, yung silk. Tapos yung butones, 3 lang. Yung dito lang, kita yung dibdib. Hindi pa po ganito itsura ko nun. Huwag kayong mapanurin. Nakikita ko yung mga kapatid, nagapasyo nakapagsuot ka niyan. Di ba? Sinuot ko po yun. Hulaan nyo kung saan ako nakapaghanap. Pumunta ako sa Eloise. Ano yung Eloise, Pastor? Sa mga edad na dito, alam yung Eloise. Yan yung mga lumang ukay-ukay. Hindi po ako naghanap sa ukay-ukayan. Hindi po ako naghanap sa mga lumang tindahan. Alam niyo po kung saan ako nakapaghanap? Sa closet ng nanay at tatay ko. Sorry sa mga magulang ko ha. Pero sa closet nila ko natagpuan. Nakakita ko yung kulay orange na silk na akala ko ang ambel ay pantalon lang. Pati pala yung dito na-ambel din. Yung pag kumanta ka parang kasi Elvis Presley. Di ba bagal yung dito? May ganun eh. Doon ko nakakita yun. No? Sabi ko, at naisuot ko pa, buti na lang naitabi. Diba? At nung sinuot ko yun, nag-trip kami ni Pastor Paul, sabi na, punta tayo sa may Bonnie, dala yung kotse niya. Tapos suot-suot namin yung mga retro namin. Pumunta kami sa Mercury Drive, pinili kaming gagamitin namin. Ang tingin sa akin ng mga tao, hala, mukhang tinamaan ata ng magaling itong mga to. Yung dalawa lang nakita ng mga tao, yung mga tao unang nakita, tumitingin sa relo. Tapos nagpupulungan, ano ba siya na yun? Parang feeling nila na blast from the past sila. Yung isa naman, parang gusto mo ang telepono at dumaya ng 533-0101. Ano nyo ba yun? Mental hospital. Mukhang tinamaan na itong mga ito ha. Pero proud na proud kami ni Pastor Paul, naglalakad kami gano'n, naka-ambel kami. Di ba? Marami sa atin, ayaw mag-declutter ng damit. Kaya ang mangyari, hindi nagkakaroon ng bago. Pansinin niyo po, yung mga tatay na mga narito, kahit mga young people na lalaki, yung mga suot niyo po mga panloob, yung pambaba. Diba? Ang alam ko, yung favorite kong bacon, niluluto pag morning. Hindi ko alam, yung bacon pala na isusuot din.
Bacon na yung mga garter eh. Di ba? Dati talagang ang ganda ng pagkakagarter niyan, di ba? Ngayon bacon na eh. Yung tipong kahit, yung naglalakad ka pa lang kung saan nalalaglag yung brief mo. Nasubukan niyo na ba yun? Pag bacon na yung brief mo, naglalakad ka pa lang, parang feeling mo nandito na yung brief mo. May sumusuot pa rin ng gano'n eh, di ba? Yung pagka tumalong ka gano'n, wow, dire-diretso, di ba? Yung pag-iihi ka, hindi mo na kailangan ibaba. Busan lalabas na lang eh. Pero ayaw niyo matawa kayo, baka meron pa kayong mga nakatabing ganyan. May mga gano'n, ayaw niyo i-declutter eh. Bakit? Naku, ito yung kauna-unahan kong binili. Nung nagtrabaho, kaya ba nagtrabaho? 1975. Anong taon na? 2024 na ginagamit mo kaya? Maawa ka naman. Di ba? Uso na ang bench. Di ba? Yung sa'yo noon, silya pa lang yung tatak eh. Ngayon, bench na. Ayaw nyung i-declutter. Kaya nangyari, hindi nagkakaroon ng bago. Ano ibig sabihin nito? As we seek the Lord, ang problema sa atin, ayaw natin itapon yung mga pangit sa buhay natin. Di ba? Yung mga pangit sa buhay mo at luma na sa buhay mo, ayaw mo itapon. Pansinin mo, ang isang tao na may problema lagi, sasabihin niya, hindi ganda kasi talaga ako eh. Itapon mo yun. Diba? Mahihain kasi talaga ako. Itapon mo yun. Diba? Mga past experience, ito yung mga nagawang pagkakamali eh. Kung pinatawag ka ng Panginoon, itapon mo na yun. Hindi po ba? I-declutter mo para makita mo yung mga bago sa buhay mo. I would remember this. That one time, ako din po, binibiro ko yung mga magulang ko. Namana ko rin po sa mga magulang ko yun. Ayoko mag-declutter ng closet ko. Kasi feeling ko mahalaga sa akin. Kahit hindi ko na sinusuot, kahit amoy amag na. Hanggang sa naintindihan ko, i-declutter ko nga, tanggalin. Hindi na kasi sa akin to, XL na ako ngayon, small pa to, tatapon, o pamigay natin, di ba? Bigay natin sa worker, bigay akong kanino, o itago na yan kasi tipong bacon na. Yung sando, hindi na sa sando, basahan na siya. Di ba, itago na natin yan. Isinantabi. Wala yung ginawa ng Panginoon. I would remember, mahal namin sa buhay, sabi, punta tayo sa Clark. Sige po, punta tayo Clark. Punta kami sa may store ng Lacoste. Pumili ka ng Lacoste dyan, na polo shirt. Tingin ako. Doon ko na nalaman ang mahal pala ng Lacoste. Mahina pa, nakasale pa yun. Ang Lacoste na polo shirt, mahina 5,000. Ay kung marami polo na ako bibili nito. Tayo pumili ka, kahit ano po. Oo, kahit ano. Isa lang ha. Okay lang. Sige mo, pili ako. Ito na gustuhan mo. Ano nangyari? Pinakita ng Panginoon na kapag ka nag-declutter ka, papalitan niya ng bago. Ganito po sa buhay natin. If you declutter ourselves, doon sa mga pangit sa buhay natin, papalitan ng Panginoon ng bago. Tama ba? Kaya kung ikaw, brinake ka, iniwan ka ng boyfriend mo o girlfriend mo na hindi naman mananampalataya, itapon mo na. Huwag ka na mag-dwell doon. Hindi naman mananampalataya, tapon mo na. Yung kasalanan sa buhay mo, di ba, na nagawa mo, hingi mo na ng tawad, i-confess mo na sa Panginoon, itapon mo na para baguhin tayo ng Panginoon sa buhay po natin. The very main reason why we don't break barriers and we don't have freedom is because we don't declutter ourselves of our sins, of our fear, and our doubt, and our circumstances. Decluttering in life focuses on God's kingdom. Removing distractions will keep us from seeing the new thing that God is doing and will be doing in our life. Breaking barriers. Sumunod po, building beliefs. Bibilis ako po ng konti. Building beliefs is about building faith. If you want to experience breakthrough, if you want to progress, if you want to mature, succeed, and to experience kakaibang katagumpayan sa buhay natin, we are to build belief or we are to build our faith. Kaya sabi ng Isaiah 43 verse 19, now it springs up, do you not perceive it? Balaga po maintindihan natin yung faith o believing in the Lord Jesus Christ or believing in God is the foundation upon which
breakthrough are built. Tandaan po natin yan. Tandaan, maintindihan po natin na kailangan natin ng pagtibayin ang pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon para maka-experience tayo ng progression sa buhay natin, para mag-improve tayo, para mag-advance po tayo sa buhay po natin, para tayo po ay maging successful, para magkaroon ng breakthrough. Kailangan pagtibayin po yun. Paano po ba pagtitibay ito? Strengthening or building our faith or our belief in God, we are to strengthen our belief by immersing ourselves sa saan po? Sa salita po ng Diyos. Bukutin po natin ang salita ng Diyos, yung pong pag-usapan natin. Tatlong bagay po makikita po natin dito. As we build our belief for us to experience breakthrough in our life, we are to acknowledge God's activity. Tandaan po natin, sabi ko po kanina, sabi ng Bible, now it springs up, do you not perceive it? May ginagawa ang Panginoon. Kaya hindi po natin nakikita po yun is because we don't acknowledge Him. We don't acknowledge God's activity. Bigyan ko po kayo halimbawa. Kapag ka may na-experience po kayong pagpapala, kapag ka po kayo na-promote, karamihan po, normal sa mga na-promote sa trabaho, sabi niya, kasi magaling ako eh. Kasi nag-aral ako na maigi. Di ba? Nagpabuti ako eh. Naging honor student ako eh. Pero ang tunay na mananampalataya, ang ginagawa niya, ina-acknowledge sa Panginoon, sa Panginoon nang galing ito. It is about God's activity. Belief starts with recognizing God's hand at work in our life, even in small ways. Acknowledge natin yun. Diba? Yung bang tumawid ka sa kalye, di ba? Bigla kang napaka-atras, di ba? Tapos yung pala biglang may nag-aharurot pala ng motorsiklo na possible na mabangga ka, pero hindi ka nabangga kasi inurong ka ng Panginoon. Hindi ba biyaya ng Panginoon yun? Hindi ba biyaya ng Panginoon yung tipong sasakay ka sa jeep? Maluwag naman yung jeep. Pero one way or the other, hindi ka pinasakay ng Panginoon doon. Tapos napalitaan mo yung jeep na yun, hinold up pala. Hindi ba biyaya ng Panginoon yun? Diba sa atin, sasakay ka ng aeroplano, na-delay yung aeroplano, nagreklamo tayo. Malamang dinelay ng Panginoon yung aeroplano kasi kung hindi nyo dinelay yun, baka nag-crash yung aeroplano dahil nasira yung aeroplano. Hindi ba biyaya ng Panginoon? Even in small things, ipapasalamat mo sa Panginoon. Kahit ng mga bagay-bagay. Yung tipong matutuwa ka, pag sakay mo ng jeep, naalala mo, nakalimutan mo yung wallet mo, wala kang pamasahe, biglang naalala mo na, sabi ni Pastor, yung katabi mo, batiin mo at magpakilala ka. Tapos nakita mo sa jeep, kapatid, kumusta ka na? Ay, okay naman. Bayad ka na ba? Hindi pa eh. Libre na kita. Di ba blessing yun? Every small thing sa kung pwede magawa natin, i-acknowledge natin is God is at work sa buhay po natin. Kahit hindi mga bagay hindi natin naiintindihan. Nag-apply ka sa trabaho, hindi ka natanggap. Nagreklamo ka na kagad. Baka hindi ka natanggap doon kasi may gusto mas magandang trabaho ang Panginoon sa buhay mo. May negosyo, may transaksyon, hindi nag-good yung transaksyon mo. Baka hindi nag-good yung transaksyon kasi may mas magandang deal na ibibigay ang Panginoon sa buhay mo. Acknowledge God's activity in our life. It springs up, do you not perceive it? Dapat po hindi tayo maging bulag sa mga bagay na ito by acknowledging po yung activity ng Panginoon sa buhay po natin. And that is one way in building our faith and building our belief sa Panginoon. Hindi lamang po iyon. Affirming God's promises. 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Ang ganda po nitong verse na ito. Ulitin ko po sabi dito, affirming God's promises. Diba? Ang sabi ng 2 Corinthians, dahan-dahan mo basahin sa inyo. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Anong ibig sabihin? Kapag ka po Panginoon ang nangako, ang sagot po doon ay yes. Pag ipinangako ng Panginoon sa ating pong prinsipyong nauunawaan ng mga tao at mga anak ng Diyos at sa mundong ito, ang ibig sabihin, kapag ka nangako ang Panginoon, hindi napapako. Yung po'y maganda doon eh. Kaya po mga kaibigan at mga kapatid, affirming God's promise in our life, for us to have a breakthrough, maintindihan natin na kailangan tayo ay humawak sa pangako ng Panginoon. At hindi lang basta humawak sa pangako ng Panginoon. Pastor, paano humawak sa pangako ng Panginoon? Hindi pa lang pangako ng Panginoon. That is part of building your belief in your faith. Seek and open the scripture for promises.
Naghahanap ka ng mahal sa buhay. Anong pamantayan mo? Gusto ko po, pagka magkakaroon ako ng mapapangasawa, gusto ko po matangkad, maputi, magaling, magluto. Ang dami mo sinasabi eh. Ang dami mo requirements. Kapag ka naghahanap ka ng mga kasama sa buhay, hanapin mo yung sinasabi ng Panginoon at pangako ng Panginoon sa buhay mo. Naghahanap ka ng trabaho, may gusto kang maging mangyayari sa buhay mo. Humanap ka ng pangako sa Panginoon. Panginoon, gusto ko maging successful. Lahat ginawa mo. Nag-aral ka na mabuti, di ba? Naging cum laude ka, di ba? Summa cum laude, magna cum laude, di ba? Lahat ng cum laude, ginawa mo. Di ba? Kinuha mo, ilang kurso ka, pero hindi ka pa rin naging successful. Bakit? Hindi po kasi nababasihan ng success yung medalya na nakasabit sa leeg. Ang nagiging basihan ng success, yung kalooban ng Panginoon sa iyo. At ang pinakamaganda po doon, para malaman mo kalooban ng Panginoon sa iyo, saliksingin mo pangako ng Panginoon. Hindi po pinapangako na pagka nakuha mo yung kalooban ng Panginoon sa iyo, walang sakit sa buhay mo. Pero alam mo, dahil pangako ng Panginoon sa iyo, kasama ka ng Panginoon, sasama ka ng Panginoon lagi doon. Hindi po ba? Yung po yung buhay po natin mga mananampalataya eh. We are to affirm God's promises kasi pag Panginoon ang nangako, hindi po siya mapapako. When we affirm yung promises ng Panginoon, our faith gets stronger. Ito pangako ng Panginoon tayo. Ano yung pinakamaganda? Ang isang kotse o isang sasakyan, hindi po tatakbo yan kapag walang gasolina. Pero ang sasakyan o ang tao, tayo rin po, hindi rin po tayo gagalaw at may encourage sa buhay po natin ito. Kapag wala po tayong gasolina, tayo mga mananampalataya, ang gasolina po natin para magpatuloy sa buhay na ito ay magkaroon ng pag-asa dahil may pangako ang Panginoon. God's promises is our fuel para yung pananampalataya natin ay mas tumibay at tumibay sa Panginoon. Pangako, hindi po ibig sabihin pinangako, kinabukasan nandiyan na. Pero hindi sa Panginoon, kaya sinabi ng 2 Corinthians 1:20, pag Panginoon na nangako, it is always a yes. Paliwanag ko lang po ito. Pag nanalangin ka sa Panginoon, tatlo pasok na sagot. It's either a yes, a wait, or a no. Kalooban ng Panginoon, hindi kalooban ng Panginoon, o bibigay ng Panginoon sa iyo. Kapag ka nanalangin ka sa Panginoon. Pero, kapag ka ang Panginoon ang nangako sa iyo, hindi siya yes, no, wait, it's always a yes. Kaya masarap po pag yung pinangahawakan kang pangako. Kaya sabi ng Bible sa IBC Manila, pinangahawakan natin pangako dito. And lo, I will be with you always, even unto the end of time. Diba? Go into all the world and preach the gospel. Yun ang sabi ng Panginoon sa atin eh. IBC Manila, maintindihan po natin ito. Ang sabi ng Panginoon sa atin is for us to teach the gospel of Christ to all the world. Hindi po tayo bibitay, hindi po tayo susuko. Ano nangyayari sa atin? We will experience breakthrough sa buhay po natin. Itong lugar po natin, it is actually a leap of faith. It is a breakthrough sa buhay natin bilang IBC Manila. Bakit? Sa mga matatagal na po sa IBC Manila, hindi po ganito yung tsura ng church natin eh. Hindi po ba? Sa mga tatagal na nagtiis sa IBC Manila, noong yung mga takong nyo ay nasusot sa butas ng kahoy, hindi po ganito yung church eh. Dati, ang ginagawa natin, bumibili tayo ng pamaypay. Lahat ng mga adults natin, pagpasok ng church, inaabutan ng pamaypay, abaniko, nagpamaypay kayo sa init. Ito, malaking breakthrough po ito eh. Madali po ba ito? Abay, hindi lang po lakasan ng loob po ito. Lakasan po ng pananampalataya po ito. Buwan-buwan, ang laki po ng binabayaran po natin dito eh. Kung ikukumpara ko po yung bayad dito sa upa dito, sa bayad sa dati, paliwanag ko po sa inyo, dati ang bayad natin 11,500. Dito ang bayad natin 40,000. Doon ang kuryente natin 3,000. Dito ang kuryente natin ngayon 10,000 ba? 11, di ba? Saan ka nakakita? Kuryente pa lang upa natin dati eh. Tanong, nasustain po ba natin? Biyaya po ng Panginoon. Ilang ba na tayo dito? 3 taon na. 3 taon na. Galing. Advance talaga ako eh. 3 buwan na. Diba? Nagkulang ba ang Panginoon sa atin? As the finance team, magugulat kami. Down the drain ng finances. Nagkulang? Hindi po eh. Biyaya po ng Panginoon. Ano mo sabi ng Panginoon doon? Affirming God's promise. Bakit ang pangako ng Panginoon sa atin IBC Manila? And lo, I will be with you always even unto the end of time. Nagkulang po ba ang Panginoon? Hindi po eh. Yung pangako ng Panginoon, nagbunga ng mga pangako pa ng iba. Bakit po?
Yung pangako ng Panginoon, anak, ayoko kayo mahirapan. Di ba? Palalamigin ko ang church nyo. Anong ginawa niya? Gumamit siya ng mga tao, mga ngako para magbigay ng aircon. Hindi lang isa, dalawa pa. Yung isa umatras na. Pero okay lang yun. Kasi may dahilan kung bakit pinatras yun. Aba, itong dalawa pa lang, nanginginig na tayo eh. Baka pag tinatlo pa ni Lord to, may sakit tayo sa baga lahat dito. Hindi po ba? Biyaya na rin po ng Panginoon po yun. Di po ba? Ang tawag po ito is affirming God's promise. Pag pinangako ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon. Sa tingin niyo po ba, tapos ng Panginoon? Sabi ng Isaiah 43 verse 19, the Lord is doing new things. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabase sa luma. Gusto ng Panginoon bago. So, may positibo, hindi po tayo nilagay ng Panginoon dito lang. In the near future, kapag nakita ng Panginoon ang katapatan natin, kung hindi pa siya babalik, kunin tayo mga mananampalataya, magkaroon tayo sa relative property. Kaso napakalaki mo naman mangarap. Hindi po ako nangangarap. Pananampalataya po yun. Kasi kahit anong mahal ng lote sa Manila, kahit na per square meter, 100,000, di ba? Wala pong 100,000 o wala pong malaking amount ng pera na po pwede magpayanig sa kapangyarihan ng Panginoon. Bakit? Pag pinangako ng Panginoon, it's always a yes. For us to have breakthrough, we are to affirm God's promises. Hindi lamang po yun. We are to align with God's vision. Proverbs 3 verse 5-6, trust in the Lord, sabi dito, in all your heart, in all your ways, acknowledge Him, di ba? Understanding in all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Maintindihan po natin, kung gusto natin mag-progress, gusto natin mag-mature, gusto natin maging successful, gusto natin ng breakthrough at makawala sa operation ng mundong ito, kailangan po natin i-align yung gusto natin sa vision ng Panginoon. True belief aligns our thoughts and action with God's vision for our lives. Di po maintindihan po natin, align our daily decisions with God's will. Trusting that His ways always leads to breakthrough. Sa amin po, sa amin pong pamilya, ang ginagawa po namin every time, you can even ask my children, ako po naghahatid po sa kanila sa school. Pag bumababa po yun sa eskwelahan, hindi po pababain yung mga anak ko sa kotse kapag hindi po kami tapos manalangin. And you can even ask them, pero po kami laging hindi inaalis sa prayer namin. Ang laging hindi namin inaalis, Panginoon, sa lahat ng desisyon po namin ngayong araw na ito, sana po magbigay ng kaluguran ito sa iyo. Bakit po? Yung kasi po yung kahalagahan ng aligning to God's vision. Diba? Mahalaga na kung gusto natin ng success at breakthrough sa buhay natin, maintindihan po natin na pagpapatibay ng pananampalataya ay pag-aalay ng sarili natin sa kalooban ng Panginoon. Ang problema sa atin, may kalooban ng Panginoon, pero sinasabi ng Panginoon ng kalooban sa iyo, pero ayaw mo. Yun ang pinakamasakit po dito. Building, sabi po natin, building po yung ating pong belief sa Panginoon pananampalataya. It is about acknowledging God's activity, affirming God's promises, and aligning with God's vision. Ito na po yung pinakapanghuli na pag-uusapan natin, ang pinakamaganda. It is about boldly embracing God's power. Isaiah 43 verse 19, I'm making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sinabi po ni Prophet Isaiah po ito sa mga Israelita. Alam bakit? Because Israelites would understand passing through wasteland and passing through wilderness. Dumaan po sila dyan sa paghihirap Dumaan sila sa matinding pagsubok. Pero sabi ni Isaiah, alam nyo, yakapin nyo na ang Diyos na nagligtas sa atin ay makapangyarihan. Pwede ba natin sabihin sa sarili natin yon? Yung Diyos na nagligtas sa atin, makapangyarihan. Diba? Boldly embracing God's power in our life. Step out in faith and boldly embrace the power of God in our life. Bakit? Wilderness and wasteland symbolize place of desolation and hopelessness. Pag sinabi pong wilderness, diba? Ilang o wasteland, basurahan, yan po ay nagpapakita ng symbolism ng sabihin natin desolation, hopelessness, helplessness. Yan po yung lugar na yan Kapag ka po ikaw nakatira sa basurahan, gusto mo ba yun? Diba? Subukan mo tumira sa basurahan, gusto niyo ba yun? Wala pong gusto nun Alam niyo po ba, meron po tayong isang church na yung church po na yun ay nasa Payatas.
in the middle of Payatas. Yung church po na yun, nagsimula po ito, kaibigan po natin yung pastor doon, malapit po sa puso namin yung pastor doon. Nung dinala po sila ng Panginoon doon, ang ginawa po nila, nagtayo po sa church, hindi po ganito nga eh. As in talagang bukas na bukas yung gilid. Tapos, ang prayer ng mga member doon, although yung mga miyembro, sanay na naman sila sa amoy doon kasi yun talaga yung pinabubuhay nila doon eh, sa basura. Pero yung pastor na pinala doon, hindi po sanay. Asawa niya, anak niya, asawa niya. Ang prayer ng pastor, sana po pag-service namin maghahangin. Kasi pag humangin, amoy na amoy, lahap nila yung amoy ng basura. Eh alam niyo po yung lahap ng amoy ng basura. Hindi po maganda sa kalalagayan ng pampisikal yan. Di ba? Though, yung iba naman, gusto sana humangin po. Bakit? Kasi pag humangin, hindi nakakatulog yung mga miyembro eh. Gising na gising, parang sinuntok eh. Di ba? Sa amoy eh. Pero alam niyo po, sa pagsubok po dun sa pastor nangyari, it came to a point na dahil ilang taon na silang gano'n nandoon, nagkasakit po yung anak. Alam po ang sakit? Nagkaroon po sakit sa baga. Guess what? Hindi po yung anak lang nagkasakit. Nagkasakit din po yung asawa. Ano nangyari? Sabi nung doktor, Pastor, kung gusto niyo po talagang gumaling yung anak niyo at saka yung asawa niyo, kailangan alisin sila sa kung saan kayo natin ngayon. Hati yung puso ng pastor eh. Sandali dito ako tinawag ng Panginoon eh. Para mag-minister eh. So, ang gagawin ko? Sabi niya, Dok, yun lang po ba talagang paraan? Yun lang paraan. So, ginawa niya, pinagbakasyon niya yung asawa niya, yung anak niya para gumaling muna for 6 months. Kasi nagkaroon ng matinding sakit talaga. Pero yung pastor na iwan doon. Sabi ng doktor, Pastor, kung gusto mong tumagal ka rin sa ministry, umalis ka muna dyan. Medyo naiinig yung pastor. Abay, wala na nga yung pamilya ko dito, pinagpapahinga ko. Ako pa aalis dito. Eh, sino na magpapastor dito sa church na to? Tanungin nyo, pagpadala kayo ng pastor doon, sa wasteland, gusto nila. Ang dami pa akong pumunta doon. Pagpadala ka ng pastor sa bundok, ayaw ka naman sa bundok. Pagpadala ka doon sa wasteland, maniwala ka malaking challenge. Alam mo na nga sa pastor, kung ito lang social, gumaling yung pamilya niya. Hindi sumuko yung pastor. Nanatili yung pastor, nagtapat yung pastor doon. Guess what? Nagkulang ba Panginoon sa kanila? Hindi. Yung church nila, the center of Payatas, naging konkreto yung church nila. Paano nangyari yun? Eh, yung mga miyembro nila doon nandun, paano sila nakapag-build ng konkretong facility? Eh, yung mga miyembro doon, mga nagbabasura lang. Ang daan nyo, di ba? Sa Panginoon, walang imposible. Guess what? Yung church na yun doon, dahil nga iba yung amoy ng church, no? Dahil nga, puro basuri na sa paligid, inalaw ng Panginoon maisara yung church for their security. Ano problema? Katulad ng problema natin dati, mainit. Nang ginawa ng Panginoon, nagpadala ng mga aircon. At naka-aircon yung church. Ngayon, nakakatawa pag nakita mo yung service ng pastor eh. Hindi mo iisipin na nasa Payatas sila. Bakit? Pag nag-preach yung pastor, nakamarkana pa eh. At makikita mo rin yung mga miyembro na nag-i-improve din yung buhay po nila. Bakit po? Ang nakita nila, they embrace God's power. In wasteland, akala mo walang kapag-asa. Pero sa Panginoon may pag-asa. Anong ginawa? In-embrace yung pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon. Katulad ni Isaiah, I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Paano maintindihan? Manampalataya tayo, embrace natin yung kapangyarihan ng Panginoon. By what? Pursuing God's presence. Exodus 33 verse 14, the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Sarap nun, ano? Exodus 33:14. God's power is most evident when we actively seek His presence in our lives. Make time for prayer, worship, reading Scripture, inviting God's presence to empower us daily. Hindi lamang po yun, hindi lamang po pursuing God's presence, practicing godly confidence. Philippians chapter 4 verse 13. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Embracing God's power
it involves something. Ano ibig sabihin nun? Anong in-involve dapat? We are to boldly have confidence in what He can accomplish through you. Maniwala ka dun. Magtiwala ka dun. Ang ibig sabihin, huwag mo lang sabihin na nanampalataya ka. Ang gawin mo, in times that you feel weak, hugutin mo sa Panginoon yung kalakasan mo, knowing that God's strength is made perfect in your weakness. At ang panghuli, maintindihan natin, proclaiming God's power. Acts chapter 1 verse 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. God's power isn't just a personal breakthrough. Daan po natin yan. It meant to be shared and proclaimed to others. Anong tawag dito? Mahalaga po ito. Ang tawag po dito ay testimony. Kapag na-experience nyo ang kapangyarihan ng Panginoon, maganda po yung i-testify. Maganda po yung ibinabahagi, yung na-experience po natin. Share the testimony of God's power in our life. Bakit? Because as we share our testimony in our life kung paano kumilos ang Panginoon sa atin, it encourages other people as well. Subukan mo. Sino po dito naka-experience sa pinagaling ka ng Panginoon sa karamdaman? Kahit anong karamdaman. Taas na po kamay. Ang dami, no? Kapag kami nakakausap ka na meron mong karamdaman, i-share mo yung experience mo kung paano pinagaling ng Panginoon. It encourages them. Sino po dito yung nagkaroon kayo ng problema sa pananalapi? Nagkulang kayo? Sige nga, taas po. Kami lang. Mapalad yung iba. Okay. Ako po, nagkulang po ako eh. Marami po kayong pagkukulang. May mga pagkakataon po na may kakulangan din po kayong pananalapi. Hindi lang po halata. Pero alam nyo, every time na may kakulangan, pambayad ng tuition, pang-grocery, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, the Lord provided. Kaya po sinishare po sa inyo na hindi po nagkulang ang Panginoon sa amin. At kailanman po hindi nagkukulang ang Panginoon sa amin. Bakit? Because it encourages other people as well. Sino po dito yung pinagdaan ng aking problema? Yung na-discourage ka, na-depress ka, yung ayaw mo na lumabas sa bahay niyo, kasi feeling mo depressed ka na talas problema. Patas mo kamay. Diba? Babaan niya na. I praise the Lord for you. Bakit? Naandito ka. Alam niyo kung bakit? That is a testimony of God's power in your life. Na kahit nasa biyaya ng Panginoon, nalagpasan mo yung depression, nalagpasan mo yung anxiety, nalagpasan mo yung problema sa biyaya. Nandito ka, sinasabi mo, Panginoon, nagka-problema ako. Pero nandito ako, sasamba ko sa iyo. It's actually proclamation of God's power in our life. Tandaan natin, God specializes in breakthrough. The expert of sabihin in breakthrough in life is none other than Jesus Christ. Sa pamamagitan pa paano? By breaking barriers, believing or building our belief or our faith, and empowering us to boldly embrace His power. With this, tandaan po natin, maintindihan po natin itong bagay na ito. Last na po ito. May this quote be a quotable quote sa mga sa atin. Breakthrough. Okay? Breakthrough begins by breaking barriers, building belief, and boldly believing in God's boundless power. Tandaan po natin, huwag pong maging hadlang yung pagsubok at distraction para tayo ay maging matagumpay sa buhay nito. Huwag pong maging hadlang yung karamdaman para po magtagumpay tayo sa buhay nito. Huwag pong maging hadlang yung distraction ng kahinaan o health issues para magtagumpay tayo sa Panginoon. Hindi po sana maging dahilan o kahadlangan sa katagumpayan po natin yung pagsubok na pinagdadaanan po natin. Bakit? Kasi sa Panginoon, kapag natuto tayo magtiwala sa Panginoon, the Lord will break the barriers. And as the Lord break the barriers, let us build our faith. Let us build our belief. In times of our weaknesses, ang Panginoon ang pagbubutan natin ng